What's up mga kababayan? Page trending here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin si Sir Jason Sa. Galing na mismo kay Sir Jason Sa mga kababayan na may sinusunod di umanong script, no? Itong mga tumetestigo o witness dito sa prosecution ng impeachment trial ni VP Sara. Na kung matatandaan yung mga kababayan na sa ating previous video, winika rin nitong si ex-PNP Colonel Galang na parang muro-muro na lang o walang transparency di umano ang nangyayaring impeachment trial. Anong sa tingin nyo mga kababayan? Pero bago ang lahat, huwag nyo po sana kalimutan mag-like at subscribe para updated kayo sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no mga kababayan, kung may sinusunod mga script no, itong mga testigo ng prosecution, sana mabunyag mga kababayan dahil hindi ito tama. At halatang pinagtutulungan na lang talaga na ipitin ang ating Vice Presidente. Hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Opo. Ito nga, Sir Jay, nasa day 12 na tayo. Kung hindi ako nagkakamali sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Sabi pa, ano bang masasabi mo ngayon? Nitong bagong testigo na naman po. Day 13 ngayon. Day 13 ngayon. Kahapon ng day 12. Yes, opo, sa day 12 kahapon. So ano pong masasabi po ninyo doon sa ipresenta po ng prosecution, ng kanilang witness, itong si Attorney Roderick Wamil? Dalawang bagay, no? Si CPA lawyer Wamil ay maganda at hindi, no? Maganda sapagkat sinabi niya ang nagdudumilat na katotohanan na lahat ng public funds ay dapat i-audit. Yun ang isang maganda. Ibig sabihin, lahat ng pondo sa gobyerno, kay local government yan, kay national government, kay government owned or controlled corporations, o maging korte, maging congress, dapat yan ino-audit lahat, no? At lahat naman, kung susundin mo yung 1975 amendment, pinakahuling amendment sa auditing rules and procedures ng gobyerno, lahat dapat talagang ino-audit. Kaya lamang, ang nangyari, ang kongreso, sa pamamagitan ng mga senador at congressman, ay nagpasa ng concurrent resolution number 10 na gumawa sila ng sariling republika. At sinabi nilang hindi na sila kasama doon sa COA rules and regulation at sila ay certification na lamang yung kanilang mga liquidation. So doon pa lang meron ng bending the law. So hindi maganda sapagkat masyadong binabad ni attorney ng Counsel for the Prosecutor Kapunan si Mr. Wamil na hindi dapat sa kanya pinakamahaba doon 30 minutos lang. Just to certify na siya ay nagsagawa ng state audit doon sa confidential fund ng Office of the Vice President. Kasi sa tinagal-tagal na hinaba, lumalabas tuloy na wala siyang alam talaga. Wala siyang personal knowledge kasi unang-una at nahuli pa siya nagsisinungaling. No, kasi sabi niya, lahat ng pondo ino-audit. Pangalawa, sabi niya, bukod tanging si Vice President Duterte lamang ang merong confidential funds. Lumabas, 2014 pa, merong confidential funds yung Vice President noon, no? Kung di ako nagkakamali, si Mr. Binay. So hindi lang si Miss Duterte ang may confidential fund. Pangalawa, gusto ko lang siguro para mas lalong lumawak yung kaalaman ng ating mga manonood, Jade, no? Na gusto ko lang susugan yung mga sinabi ni Mr. Galang kanina, ni Colonel Galang, retired Colonel Galang. Kasi hindi nyo naitatanong, 11 years ako sa gobyerno. Pagdating ho talaga ng ending December, ginagamit ho talaga lahat ng pondo. Kasi pag hindi mo ginamit yan, ibabalik yan sa treasury. In other words, ang tawag po namin dyan, we ino-obligate, no? Lahat ng accounts, halimbawa, meron kang ginawa noong July, August, September, October, November, December. Kaya i-obligate mo yan para mabayaran. Kasi pag hindi mo nabayaran yan, may problema ka sa fiscal management kung tawagin, no? So, yun nangyari, itong pondo, tandaan natin ha, isang maliwanag. Itong pondo pinag-uusapan natin, 125 million noong 2022 ay hindi po confidential fund ng Office of the Vice President yan. Yan po ay bahagi ng Confidential and Intelligence Fund ng Office of the President. Kaya dapat dito, kung meron man dapat managot doon sa first 125 million na binusisi umano nitong si Mr. Wamil, ang Office of the President, because by operations of law under GAA, sa kanila yung pondo. Kumbaga pinagamit sa OBP. So dapat ang OOP, Office of the President, siya ang nag-liquidate using whatever documents na ginamit ng OVP. Pangalawa, itong nangyayari ngayon sa Senado, kinalulungkot kong sabihin, this is a violation of law. Alam ng abogado yan, lahat ng taga-gobyerno, kasi may national security component dito, confidential and intelligence funds. Kaya nga, dapat ang ginawa ng prosecution,
ang nilagay nilang mga witness dito, dapat mga retired commissioner sa Auditor General, no, retired commissioners ng COA. Hindi yung ultimong utusan, no. I'm sorry to say, he was just a technically clerk lang si Wamil doon sa tinatawag state prosecutor kasi attorney for. Ano ba naman yung attorney for pagdating mo sa gobyerno, no? Pangalawa, hindi binubuksan yan. Bawal na bawal yan kasi may national security component. Yung mga regular, katulad namin, dito kunyari, controller ako o administrador ako sa local government o kaya sa PNP o sa AFP. Kami ang yung mga regular na gastos, MOOE, anong tawag ito, mga cash advances, ganyan. Yan, regular, pina-audit yan. At saka, bukod sa pina-audit, binubuksan niya sa public. But not a confidential and intelligence fund. Kasi ganito yan, na-explain kanina ni Mr. Galang sa PNP. Let me give you an example sa local government. Dahil ako, 11 years nga ako, dito sa pinakahuli, yung last 6 years sa local government. Pag nag-liquidate kami ng intelligence, merong yan, may mga requirements, totoo yan. Pero remember itong joint resolution circular na yan, bago lang yan. Ewan ko kung kailan na ginamit. Pero merong existing auditing rules dyan, post-audit saka pre-audit. No, pagkatapos, ilalagay mo roon. Pero pag intel funds, confidential, hindi mo pwede sabihin mo, ito, gamot ito, binigay namin sa isang commander ng NPA para nang sa ganun, mapasurrender namin sila. Hindi mo pwedeng banggitin yun. Ipapahamak mo yung mga taong nagkatiwala sa'yo. Kaya nga natawag ni Mr. Galang kanina, national security concern yan. No? Tanga lang itong Kasi, ang katotohanan kasi, itong mga madadaldal na congressman natin, tsaka mga, anong tawag ito, party list representative, wala namang alam sa government auditing and procedure, Walang alam sa panggugobyerno kasi hindi sila dumaan ng mayor, hindi sila dumaan ng gobernador. Hindi nila alam yan. Kaya sila daldal ng daldal, wala naman silang alam, bubot kalahati ang mga tinamaan ng buenas. No, ang dapat dyan, ang kinuha ng prosecutor, sige, may question sila, may na-discover. Dapat doon, ang ipipresent ng prosecutor, yung mga talaga, may kaalaman, intel officer, paano ginawa ninyo rito, without mentioning names, without mentioning places, dates, ganyan. Para at least, authentic. Tingnan mo, ang nangyari tuloy, nahuli ng opposition, ng defense, yung at saka alam mo, very evasive yung Wamil, no? Pagka tinatanong siya, lang, alam mo ba ito? Sasabihin lang niya, hindi po. Hindi, ang dami niya paikot-ikot, mukhang may sinusunod na naman na script. Yun ang kasi kaya nawawalan yung gana ng pag tinignan mo. Agree ba kayo doon mga kababayan na itong si Wamil may sinusunod na script? At kapansin-pansin din na pagdating sa mga majority napakalumanay nitong sumagot. Pero pagdating sa mga minority parang pabalang di umano. Grabing pagkabayas naman yan. Mula nung umpisa hanggang kahapon, wala pang matinong witness na i-present ang prosecutor, Jade. Opo. Unfortunately, hindi ako. Gusto ko makita bakit hindi Ang problema lang, number one, sabi nga ni Attorney Panelo, we will be violating laws. Pagka pinag-usapan natin yung intel and confidential at binuksan natin sa publiko, wala na yan, violation na yan. Hindi obra talaga yan. Kapareho niyan. Daldal tayo ng daldal, banat sila ng banat. Ang laki-laki ng ninakaw, anong tawag ito? Anong tawag na kay Vice President? Magnanakaw daw, etc. Scam daw, sabi scam. Scam. Sabi ni Kapunan. Tingnan mo naman. Ito, walang halong biro. Total, mahilig magbiro hindi ko alam kung fans siya ni Attorney Chico si Lorna Kapunan banat sila ng banat. Magnanakaw si Sara, ganon. Mas mahal pa pala yung binibigay na tip ni Sir Rapi sa mga porn star ng Viva Max. Na 200 hanggang 300,000 pesos as against kay Agent Mary Grace Piatos na pinambili ng pagkain at gamot na 70,000 lang. O di nagmukha kayong engot ngayon. Yan ang sinasabi natin kung babanat tayo, bumanat tayo ng maayos. Hindi yung pagdating sa dulo-dulo, lalabas na kahiya-hiya tayo. Kapareho niyan. Hindi, at saka unang-una, that was uncalled for ba yung kay Kapunan? Kasi tama yung tinanong Halimbawa, ako, tatanungin ko anong pangalan noon? Wamil. Ricardo ba pangalan noon, Jake? Roderick po. Roderick, Roderick, Mang Roderick. Ang dami mong ang tawag ito, nahimay, binusisi. 2022, last quarter, first quarter, second quarter, third quarter ng 2023. Ikaw ba, sa nakita mo, base sa mga dokumentong hinimay mo, nagkameron ba o nagkapera ba si Duterte dyan?
Oh, kasi yun naman ang suma total eh. Sabi nila nagkapera eh. Oh, pag sinabi ng auditor na nagkapera, oh, anong katibayan? Pag wala naman, hindi ho, wala ho akong alam. O di, tapos na ang boxing, pinatatagal natin, pinahaba natin, ang dami natin problema kapareho ngayon, no? Baha sa Ilocos, baha sa Pangasinan, baha sa kung saan-saan, ang dami natin dapat esikasuhin. Eh, nauubos ang oras natin sa, anong tawag nito, walang kakwenta-kwentang chismis. Puro chismis eh, hearsay. Walang personal knowledge, no? Opo, baga hindi po napatunayan ng witness na baga wala siyang direktang sagot na kung may ibinulsa ba ang Vice Presidente doon sa kanyang Condi funds. Sinabihan, hoy, huwag mo sagutin. Opo. Para tuloy na sinabihan ng teacher, huwag ka maingay dyan. Opo. Sir Jay, bago ko lang ipasa kay partner at Imagine mo ako, CPA lawyer, sabihan mo ako ng ganyan. Abay, sasagutin kita, sandali lang ma'am, may utak ako. Ha? Huwag mo akong pigilan. Yun ang ano rito, gusto nating makuha yung katotohanan. Ba't mo pipigilan yung tao? Kasi yun ang dating sa akin bilang taxpayer eh. Ay, bakit pinigilan yun? Nung makasagot, gusto ko malaman eh. Opo. Dahil sa totoo lang, kung talagang may kasalanan si Duterte, edi, kailangan palabasin nila para nang sa ganun, masabi natin, aba, hindi pala tama yung pinagagawa ng babaeng yan, di ba? Opo. Sir Jay, bago ko lang ipasa kay partner Admar, kayo, nabanggit po ninyo, 11 years po kayo sa local government. Paano kaya mapapatunayan ni VP Sara o ng opisina po ng Vice Presidente na yung pondo na ginastos within 11 days ay talagang ginamit sa tama? Para sa mata ng publiko, para maintindihan po nila. Madali po yun eh, kasi ganito yan. Remember, as early as August, nagre-request sila ng ayuda, yung OBP, sa Office of the President. Kasi hindi nga sila binigyan sa GAA, sa General Appropriations Act, ng Confidential and Intelligence Fund. At alam naman ng Office of the President na ang centerpiece ng DepEd at saka ng OBP is anti-communism, anti-terrorism, di ba? Kasi co-chairman si Vice President Duterte ng NTF-ELCAC, di ba? So, meron na silang mga programa na kinakailangang mapondohan. Meron na silang undertakings na ginagawa para may sa katuparan yung project. Kaya sabi nila, sir, baka pwede. So, finally, 11 days or 13 days before December 31, pinalabas ng OP by way of the Executive Secretary at that time, kung ako nagkakamali si Bersamin, at saka ng DBM, yung amount na 125 million. So, entonces, pagdating sa akin, halimbawa, yung statement of, anong tawag nito, yung funds availability, no? Yung SARO, na nandyan na, okay na. O di sasabihin ko lang yung administrative people ko, mga ganito, yung mga i-obligate nyo na lahat para mabayaran natin yung mga pinaggastusan, yung mga inutang natin. Kaya nga, kuminsan, magkakamali yung mga resibo dyan, sapagkat ginastos na eh. No? At saka pangalawa, hindi nga kinakailangan yan eh. Ang kakailangan nilang yan, anybody who knows is coconut, no? Ilalagay mo lang sa sealed envelope. Ito ho yung ginastos namin. Ha? Sealed envelope, confidential intelligence fund. Hindi nga dapat binubuksan yan because that's national security concern. Ngayon yung ginagawa nila, hinihimay nila yan. Ilalabas nila yung mga pangalan na mga alias Piatos, Dilim, Pikit, or kung ano man. That's already violation of law. That's punishable under the revised penal code. Mali yan. Hindi dapat ginagawa yan. Ngayon lang nangyari yan sa kasaysayan ng Pilipinas ng confidential and intelligence fund, especially funds that were used against to counter communist terrorist activities and recruitment, especially sa mga schools. Binubusisi, binubulatlat. Kasi yan naman talaga ang gusto mangyari nila Tino, nila Co, nila Ridon, who are best friends of the National Democratic Front, Communist Party of the Philippines, and New People's Army. Yan ang gusto nila lumabas yung mga pangalan para alam nila kung sino tatargetin. Naku po. Yan ang purpose niyan. Huwag na tayong magbulahan pa. Because they were having difficulties now recruiting. Pero nung nawala siya, kaya palakpak sila nung nawala si Inday Sara sa DepEd. Nawala siya sa NTF-ELCAC. Kasi malaya sila na naman, no? Opo. Kasi ganyan yan. Mario Joseph, kahit minsan hindi kami isinita ng COA pagdating sa intelligence and confidential funds. Kasi nga, ang gobernador at saka mga mayor, meron yan. Kasi silang mga frontliners sa counter-insurgency. Opo. Manong Jay, siguro mga ilang katanungan na lamang po. Sige po. Doon sa nabanggit nga na harapang pagsisinungaling, kung totoo man yung mga dokumentong iprenisenta ni Attorney Michael Poa na meron din palang confidential fund
sa Meron yun. Office of the Vice President sa panahon ni Binay, natanong, Oo. mismong ang COA din ang nagtanong. Kasi ang sinasabi kasi nitong auditor na sa panahon niya, sa stint niya bilang auditor na sa Office of the Vice President, tanging ito lang si VP Sara lang yung kanyang na-audit na mapatungkol sa confidential fund, no, bago siya mailipat. Pero napag-alaman na kahit nung nandun pa siya, meron pa palang Meron na. confidential Meron na. fund sa opisina ni Binay. Pero siya pa ang nagtanong, na-liquidate ba yan? Eh, hindi po ba dapat siya ang magsagot noon kung nandun na siya nung nagkaroon ng confidential fund din ang sa panahon ni Binay, which is nahuli ba siya sa kanyang sariling bibig? Alam mo, nagpapasalamat ako, hindi ako abogado sa defense eh. Kung hindi, babatukan ko yun eh. Sasabihin ko, tanga-tanga mo, ikaw dapat nag-audit yan eh. Ba't ka nagtatanong? Ulul ka siguro, no? Opo. Siguro bilang panghuli na lamang po, Manong Jay, no? Yung ating mga kababayan, iba-iba kasi, itong pangyayari sa impeachment, bihira lang talaga nangyari ito. Huling nagkaroon tayo ng full-blown na impeachment trial sa panahon pa po ni Chief Justice Corona, no? Corona. At Which yung ilan, eventually, opo. napatunayan na mali lahat yung kanilang naging desisyon, ha? Opo, Kaya huwag natin kalimutan yun. Oh. Opo, at alam naman natin, talagang nakakagets lang dapat ang proseso diyan para kagaya sa regular na korte. Tapos hybrid ito eh. May halo kasi iba ang impeachment trial po eh. Yung sa side din ng mga senator judge, iba rin yung kanilang dapat treatment ito. Hindi talaga sila pinag-aralan paano ang tamang pagbibigay ng hukom kasi hindi naman talaga ito yung kanilang forte kaya nga hindi sila judge pero naging senator judge na sila during sa impeachment trial. Ano na lang po yung inyo pong maipapayo sa ating mga kababayang nanonood at nakikinig? Kasi nga, hindi na talaga maiiwasan na may maisisingit at maisisingit kahit pa sabihin na magkabilang panig na i-delete yan, i-strike out yan sa record. Pero ang mapapanood mo sa social media, paulit-ulit mo mapapanood sa social media, maririnig mo pa rin yung mga ganung mga pahayag. Kahit yung opening statement ni De Lima na pinuna, maririnig, ma-access mo pa rin yan. Kahit yung sinabing scam kahapon ni Kapunan, ma-access pa rin yan. Paano na lang po dapat na himahimay ng ating mga kababayan ukol dito, lalo na sa mga senator judge din, na makaano sila sa number one. katotohanan po, Ginoong Jake? Number one, maganda nga ito nangyayari sa Senado sapagkat natututo tayo, no? Tayong mga ordinaryong tao. Ay, hindi pala pwede yung ganun. Kasi pagka ho sinabing sustain yung objection, ibig sabihin, ay mali, hindi pwede yung tanong na yon. Ibig sabihin, no? Pagka sinabing stricken of the record, kailangan wag na natin, baliwalain natin yon. In other words, tayo mismo as a citizen, we should learn, we should now acknowledge na ito right smack sa harap ng ating mga Android, sa ating mga television sets, sa ating mga radio sets. Natuturuan tayo, hindi na tayo nagiging mangmang, no? Lalo na pagdating sa batas. Sabi nga nung yumaong presidente magsaysay, those who have less in law, less in education, anong tawag ito, kinakailangan mapunuan sa kaalaman, lalo na sa lay o sa batas, no? Huwag tayong anong tawag ito, let us not be distracted, no? Ang importante rito, lahat naman tayo, meron tayong common sense, no? Kaya nga kahapon nung isang araw sinabi ko nga, hindi natin kinakailangan maging accountant o maging abogado para maintindihan ang isang bagay, kinakailangan lang common sense. Kapareho niyan, we were bombarded by congressmen na ninakaw, nilustay yung 125 million. Ngayon lumalabas, base na rin sa dokumento nila, no? Sa prosecution. I don't know whether they were hindi nila napagtanto yan. Na pag nilabas yan, ganito lalabas. Lumalabas tuloy ngayon na yung Office of the Vice President at saka yung, especially the Office of the Vice President, ginagamit yung confidential and intelligence fund para pambili ng gamot, pambili ng pagkain, para matulungan ng ating mga kababayan, lalo na yung mga mahirap na nasa bundok. No? Yun namang sa DepEd, ginagamit para sa pagbibigay edukasyon sa ating kabataan para nang hindi maganyak, no? Ng mga terorista, ng mga komunista, ng mga NPA. Eh di ba ang ganda ng nangyari, which is kabalintunaan doon sa objective nila to vilify, no? Nasiraan ng puri ang vice presidente. Kaya nga sabi ko, they should check on their list of witnesses kasi it's not helping the prosecution. Naano ako kasi alam mo, pinagmamalaki nila, kahuhusay ng mga abogado nila, mga abogado de Campanilla, mga human rights lawyer, and yet we are not getting any from their witnesses. No, yun sa paghahayag lang, pareho niyan.
tuturuan mo ng mali ang tao, gusto mong tanggapin nila yung affidavit ni Las Cañas, yung sanaysay, walang pirma, walang notarization. Aba, samantalang tinuturuan tayo na kapag ang isang dokumento walang pirma at walang hindi notarized, yan ay anong tawag ito, basura. O pagkatapos gusto mo ipalamon sa tao na hindi, okay yan. Ayusin ang dokumentong yan. So these are the things that the prosecution must stop doing because it's not helping them. No, ako nalulungkot ako because most of them, and I must admit, karamihan sa kanila ay mga kaibigan, personal kong kaibigan. Anong tawag nito? Admar, Jade, no? Si Lorna at saka ako from way back. Panahon pa ni Senator Roco, magkakasama na kami sa Action Democratico. Nalulungkot ako, no? Because nagiging katawa-tawa yung pangyayari, shell joke, no? Ang tagal kong ano yan, sa human rights, no? Kasi hindi nyo natatanggap. Matagal tayong aktivista. So, nalulungkot ako kapag kaganyan ang nangyayari, no? Kasi nasasayang yung pagkakataon na maturuan natin ang publiko ng tamang appreciation ng kung ano ang maanaayon sa batas. No? Kasi kapareho niyan, tuturuan mo yung tao na huwag magsalita. Bakit? What for? When you say, hoy, huwag mong sagutin yan, unang-una, abogado yun, accountant, pwede mo magsabihan yun, bobo ba yun? Na tuturuan mo sasabihan mo, huwag sumagot? Kasimple-simple na tanong. At yun ang gusto makita ng taong bayan. Nagnakaw ba talaga yung Inday Sara na yan? Kasi kung nagnakaw yan, litsunin natin. Huwag natin iboto sa 2028. Ngayon, kung hindi naman, dapat ang managot yung mga nag-akusa sa kanya na hanggang ngayon, wala silang pakialam kung paano lang nilustayo o kinastas yung pera sa flood control at iba pa, sa mga AX na yan, tupad at 4-piece. So, these are the things that ako, sabi nga ng iba, sayang at nawawalan daw ng iba ng interes sa implicit. Wag ho, kailangan maging interesado tayo sapagkat kinabukasan ng bansa natin ang nakataya rito. Kailangan matuto tayo, wala man tayong pagkakataon pumasok sa mga College of Law, ng UP, ng Lasal, ng Ateneo at kung saan-saan pa. At least dito, nakikita natin yung mga we can pick up, sabi nga, in so many ways, no? And so many things diyan sa nangyayari sa ating impeachment proceedings, no, impeachment trial diyan sa Senate Tribunal. Bago lang ako matapos, anong tawag nito, Jay Admar, nais ko lang kumustahin ang ating mga kababayan sa San Pablo City, no, at saka sa Project 8 kasi